Ito yung mga tatlong bagay na kailangan mong i-consider pag gagamit ka ng standing seam. Una, pag mga ganitong high pitch roof, itong nasa likod ko, iwasan mong gumamit ng standing seam na ang coating is glossy paint. Especially pagka ang purlins mo is 60 cm or walang undersheeting na plywood. I recommend na ang kunin mo na standing seam ay ang coating is textured or yung mga naka-stone coated. Dito na project namin, dito sa likod, ang na-deliver na materials, ang lapad ng standing seam is almost half meter. Ang coating niya is glossy paint, tas ang kulay is dark gray or charcoal gray. Perfect combination siya para sa tinatawag na oil canning. Ito yung meron siyang ripple effect, parang wavy tignan or lukot tignan yung itsura na kapag nasinagan ng araw, kung asaan yung tinamaan ng sinag ng araw, pag tumapat ka doon, makikita mo wavy yung kanyang itsura dahil una, masyadong malapad yung standing seam. Pangalawa, glossy siya. Then, merong mga halo doon sa pagitan ng dalawang purlina. Sinuggest ko kay engineer na sinabi niya kay client na mas maganda palitan yung na-deliver na roof ng either textured o di kaya stone coated. Sinabi ko na baka pwedeng ibalik doon sa manufacturer or supplier na gawin nilang stone coated, then magdagdag na lang ng additional kung magkano yung additional cost nung stone coat. Ngayon, nagbigay pala yung kausap ni client, yung dealer, ng quotation ng stone coated, and out of range na yung budget ni client para mag stone coated. So ang next na possible na option is itong na-deliver, palitan na lang or i-imbak na lang, then mag-order na lang ulit nung standing seam na naka textured paint. Tapos sinabi ko, itong na-deliver na materials ngayon, tutulungan ko na lang si client na i-dispose pagka may kliyente ako na naghanap ng standing seam na ang gusto is ganitong kulay, then perfect doon sa or fit doon sa roof type na gagamitin. Pero syempre, ang disadvantage nun, matetenga yung materials, then hindi alam kung saan i-imbak. So after 2 weeks, nag-decide si client na i-go na lang itong glossy paint na ito na yung i-install. So I suggest na sige, i-install, pero lalagyan na lang ng undersheeting na 1/2 or 3/4 inch na plywood. Pero nagulat lang ako nung nag-install sila ng plywood kasi parang anipis nung 1/2 daw na plywood. Nung sinukat ko, nasa pagitan lang siya ng 1/4 and 1/2 inch thickness. Kaya medyo meron pa rin siyang mga wavy. Kasi ang purpose ng plywood is para ma-minimize sana yung mga canning effect niya, which is dito sa output nagawa naman, pero mas okay sana kung mas makapal yung plywood na ginamit. Pero syempre error na yun dun sa manufacturer. Ngayon, bakit nagmamanufacture pa rin sila ng glossy finish na standing seam kung pangit pala siyang gamitin or hindi maiwasan yung kanyang canning effect? May certain na roof type na pwedeng gamitin yung mga ganitong klase ng materials. Pag high pitch, I don't recommend na gumamit kayo nito. Pero pagka mga flat roof, mga clear story, or mga single slope, or yung mga bahay na may mga canopy parapet, advisable na ganito yung gamitin. Kasi pagka mga glossy paint finish, mas budget friendly kasi siya kaysa sa mga matte finish, wrinkled paint finish, or sa stone coated. Pero dito kasi hindi ko alam kung anong nangyari. Ang na-deliver or ang binigay kay client is glossy paint finish. Yun, ginawan na lang namin ng paraan
sinabi ko kay client, nagpakita ko ng mga pictures ng possible output nitong project na meron yung mga oil canning effect. So umag-agree naman si client and accept niya na ganun yung magiging output, so gino namin. Then ang second na kailangan mong i-consider pag gagamit ka ng standing seam is yung kanyang mga bended accessories. Kasi dito sa project, may mga error doon sa bended accessories niya. Yung mga ridge roll niya at saka end flashing, naka-design yung details para sa riptide. Kasi ito naka-high pitch, naka-ganyan. Pero yung ridge roll na detalye is almost flat lang. So pang riptide. Ang ginawa, sabi ko, mag-order na lang ng panibagong ridge roll. Pero syempre, additional cost kay client. Kaya ang ginawa na lang, nire-bend na lang yung na-deliver na ridge roll tsaka mga end flashing. Yung sa ridge roll, yung kanyang hem, yung lalapat doon sa may hemline niya or sa may rib part is nasa around 25 mm. So pang rib type talaga yung detalye niya. So sabi ko, pagka i-rebend, gawin siyang 40 mm kasi 40 mm yung kanyang hemline itong standing seam. Then kailangan yung pagkaka-bend is i-bend talaga ng pa-diagonal kasi yung una naka flat bend lang siya, pang rib type. Then yung end flashing niya, nirebend din namin kasi yung lapad doon sa may itaas niya nasa around 1 foot or mga 11 inches yung lapad niya, walang support. Pagka malakas yung hangin, may tendency na ilipad yung kanyang end flashing. So ang bended nito dalawa lang, ridge roll at saka end flashing. So marami pang kulang na bended accessories. Pag standing seam, may mga certain na accessories na kailangan doon sa loob niya para ma-secure yung kanyang durability at saka yung pagkaka-install. So nag-record pa ako ng support flashing, receiver trim at saka mga lower molding kasi dito meron siyang part dito sa may wall na lalagyan ng yero. So additional cost yun kay client. And yung sa mga bend, kung mapapansin ninyo, bumakat yung kanyang rebend. So medyo pangit na tignan pero wala tayong magagawa kasi nandyan na yung materyales, kailangan na lang i-rebend and i-revise yung kanyang detalye. Then yung pangatlo na kailangan mong i-consider or i-avoid pag gagamit ka ng standing seam is yung dishonesty. Ito, advice ko sa mga kliyente or homeowner, pagka hindi kayo sigurado doon sa kausap ninyo, kahit may pinagsamahan kayo, kaibigan mo or kakilala mo yung pag-o-orderan mo, please itanong mo muna kung may experience siya na mag-install ng ganitong klaseng roof or kapag may certain roof na gusto mo experience. Kasi pagka wala, politely reject them. Kasi pagka hindi mo ginawa yon, then in-order niya yung roof na gusto mo tas hindi pala niya alam i-install, tas ikaw problema kung paano yun i-install, ikaw din yung kawawa, mapapagastos ka talaga and maraming kulang dun sa ano. Kaya I suggest reject them politely. Then para sa mga kapwa ko na roofing contractor, sa mga sales agent or ahente at saka mga dealers, pagka alam mo na first time ninyong ma-encounter yung ganitong klase ng roof or medyo doubt kayo sa sarili ninyo na kaya ninyong buuin yung service ninyo from mag-actual measurement, mag-estimate, magpa-deliver, mag-order, magpa-deliver, tsaka mag-install, please lang i-decline ninyo yung deal. Then hanap kayo ng expert na pwedeng sumalo or pwedeng i-contact ni client para mapaganda yung output ng bahay niya. Kasi dito, ang nangyari, nag-order si client dun sa dealer, then pre-provide naman ni dealer yung materyales. Pero may nakalimutan siya na i-consider. Yun nga, walang
undersheeting, 60 cm yung kanyang purlin spacing. Then hindi nyo consider yung oil canning effect. Tapos meron yung mga walang bended accessories na kailangan, especially yung mga moldings. Hindi rin na-consider yung tech screw na gagamitin or yung screw na gagamitin. Kasi dito, nung na-deliver, chinek namin yung screws na na-deliver is pang metal. Pero itong project, wood screw yung kailangan kasi naka wood purlin siya. So, sinabihan ko si engineer na kailangan palitan yung screw na gagamitin na instead na metal screw, gawing wood screw kasi hindi yun babaon dun sa kahoy. As I said, pagka hindi ka sigurado, i-decline mo yung deal. Kasi I understand na you have a family to feed, then kailangan mo ng income, pero at what cost? Sige, sabihin natin nakuha mo nga yung project, tapos na-deliver mo, tapos bigla mo na lang iiwan si client na parang bahala na siyang mag-install dun sa kanyang order na materyales. Ang ginawa ni owner na lang, parang sinabihan si engineer na humanap ng gagawa nung roof niya, mag-install din. So yun, na-reach out ako ni engineer and nag-site assessment muna ako, tinignan yung mga possible na kailangan gawin, i-revise, and pinagtulungan na lang namin tatlo, ako, si client, tapos si engineer, para mapaganda man lang at least itong output ng project. Kasi irreversible na yung nangyari. Andyan na yung materyales, then hindi na afford ni client na magbago pa ng coating. Tapos may mga certain na materials na hindi na pwedeng bawiin or ibalik. Kasi ang isa sa mga bagay na mangyayari pagka hindi ka sigurado sa mga bagay, ganito. Yung roof namin, yung roof dito, nung nagsukat kami, ang actual na length nitong roof is nasa 4.6 meters. Pero ang na-deliver na materyales nasa 5.10 meters. So, kung mapapansin nyo dito, ang daming scrap. May mga scrap na umaabot sa 40 to 50 centimeter. So, ang total pieces nitong roof panel nasa 62 pieces na dapat ay nasa 60 pieces lang. So, dito may sobra pa na dalawa. Kasi sobra yung estimate. Tapos, sobra pati yung haba ng yero. So, kung 50 ito, 50 cm ito, tapos yung kanyang piraso is 60, let's say, 60, compute natin yung possible na cost dito, 60 pieces times 0.5, that is 30 LM. Tapos yung ganitong presyo, ang gross price niya malala ko is around mga nasa, let's say, 500 pesos gross price, 15k. Tapos let's say ang discount ng mga manufacturing is nasa 50%, divide 2, so nasa 7.5 yung na-scrap na sobra na haba ng mga yero, plus yung dalawa na sobrang materyales or sobrang panel, plus yung mga na hindi na naibalik na mga starter clip, tsaka yung tawag dito metal screw. So let's say around 10k yung wastage. Para sa iyo siguro maliit lang na amount yun, pero para sa iba malaking amount na yun kasi ilang bills na ng kuryente ang kaya nung bayaran. Then sabihin na natin kalahating buwan para na pampasahod sana sa tao, pero nagawa lang, naging scrap lang siya. So ang final thoughts ko, okay naman yung naging output dito kasi natapos kami kanina ni engineer na mag walkthrough inspection. Then napag-usapan namin yung mga naging problem and tong output, and nakita naman ni client siya dun sa output. Pero sa final thought, sabi ko nga kanina, maging honest tayo sa mga kliyente natin kasi medyo gas-gas na yung policy na yun, pero
honesty is the best policy para maiwasan yung mga ganito. Kung hindi mo talaga kayang i-decline yung deal, kung talagang kailangan mo na ma-close yung deal para kasi baka siguro may emergency ka or kailangan mong bayaran na utang or ano, ang may papayo ko, sige, i-close mo yung deal pero wag mong papabayaan yung kliyente. Then, sabihin mo kay client or explain mo mabuti kay client na this is your first time na humawak ng ganitong project or magpa-order ng ganitong klaseng roof, then kailangan may edge. Kailangan i-compensate mo yung mga possible na damages. Kasi technically, magiging ano mo siya testimonial project mo siya pag pra-practicean mo tong bahay ni client. So, siguro give him a decent discount or mag-commit ka na kapag ka may mga magiging problem or additional cost, i-shoulder mo na. Kasi ikaw din naman makikinabang doon sa experience na makukuha mo pagka natapos ng project na to. Ang naging ano lang kasi, provide yung materials, then bahala na si client. So, para sa akin, medyo turn off din yung mga ganong klaseng kausap. So, yun lang. So, pa-sunset na, i-drone shot ko itong project para naman at least meron tayong record and may provide kay client na photos or videos sa kanyang hard-earned money. So,